Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay mga kapatid, magandang araw po. Kumusta na po kayo? At ngayon, bago tayo magsimula mga kapatid sa ating live, dahil meron tayong sasagutin kasama pa natin, no? Na kino-communicate na natin na kung meron kang hindi naunawaan sa Ministry of Exorcism and Deliverance, try to contact us and to dialogue. Pero iba yung sa kanya, gusto niya publicity. No? Hindi nga makikinig. No? Hindi gusto makinig. Gusto lang makinig sa kanyang nababasa. Punto por punto, sasagutin natin siya. Okay? Lahat ng post niya, sasagutin natin. Okay? Dahil minsan ay feeling exorcist na din. Kahit mababasa mo pa lahat ng mga exorcism book. No? Kung hindi ka makikinig sa mga may karanasan, no, iba pa rin ang may karanasan, kapatid. Itong ginagawa natin sa ministry, very pastoral po. Not only intellectual, but pastoral. Parang Nescafe 3-in-1. Handa naman kaming makinig sa inyo. Sa mga pari na pakiusap lang sa inyo na pwede kayo mag-communicate sa amin. Para naman, balanse po. The church is not dominion. The church is communion. Dahil nakabasa ka na ng iba't ibang karanasan ng exorcist, no? Marami ka nang sinasabi na hindi wasto. Susundan kita, kapatid. Puno yung respeto ko sa'yo, pero ngayon, nakunan na, no? Dahil minsan ang tao ay magmamarunong sa mga bagay na hindi naman nila naintindihan. Okay? Ito yung sabi niya, no? Punto po punto, sasagutin kita. Okay? Sabi niya, 60,000 exorcism cases in Father Gabriel Amort in 1986. Only 1,200 are real possessed. And the 58,800 need psychiatric intervention. Totoo naman yun. Yan ang ginagawa namin dito. Kung nakikinig ka lang. Alam mo, kapatid, hindi ko i-mention yung pangalan mo. Gusto mo ng publicity eh. Akala ko sincero tayo. Anong sabi ni Kristo sa atin? Kung may hindi ka naunawaan sa iyong kapatid, make a private correction to avoid scandal. Pero ang ginagawa ninyo sa mga kasamahan nating pari, no? Hindi nyo sinusunod si Kristo. Anong sabi dito? Tatanggap naman tayo ng fraternal correction, kapatid. Ang hindi lang natin maintindihan, bakit dadaanin pa natin sa posting, di ba? Susundan kita, kapatid. Okay? Yung sabi ng ating mga sa ating Panginoon, ito yung advice ng ating Panginoon, no? Basahin natin, ha? Sino naman hindi tatanggap ng fraternal correction? Pero gawin ninyo publicly, hindi maganda yun. Hindi na yun naaayon. Hindi sa pride, kapatid. Tinatawagan pa kita. Kung meron kang hindi naunawaan, pwede tayo mag-dialogue. Pero hindi ka gusto mag-dialogue eh. Gusto mo lang monologue. Hindi maganda yan. The church is not dominion. Kahit ikaw pa ang pinaka-gifted na CFD. Kahit ikaw pa ang pinaka-gifted na pari. No? Tingnan natin. Correct privately at
lest shame publicly afflict. St. Augustine says. Di ba? Ang ginagawa mo ay correct your brother in a private sense. Di ba? Matthew chapter 18, verses 15 to 17. No? Correction leads to spiritual perfection. Pero ang ginagawa mo, kita mo, ina-apply pala ni Father Amort ang exorcism kahit hindi possess. Di ba? Yan po ang patunay na very pastoral si Father Amort. Sabi mo, 60,000 exorcism cases ni Father Gabriel Amort. Ako ay grabe yung respeto ko sa iyo, kapatid. Pero ngayon, ay parang wala kang respeto sa amin eh. Mukhang exorcist ka na din. Kahit yung mga exorcist na kasama natin, si Father Cabading, araw-araw, every time na may cases tayo, na-communicate tayo sa kanila. At sabi nila, very pastoral yung ginagawa mo, Father. Hindi nga nangurek sa atin. Dahil alam niya, ang simbahan is unity and diversity. Ang CCC sabi, it is not unity and uniformity, kapatid. Unity and diversity ang simbahan po, kapatid. No? So sa post mo dito, no, ako ang inaatake mo lagi, no, lagi ka lang nagpo-post pasaring sa atin, no, willing naman tayo makinig sa'yo. Dahil marami ka nang nabasa eh. It will lead us to intellectual pride. Okay? Alam mo, kapatid, ang ginagawa namin dito, kumpleto na po yung team natin sa exorcism and ministry. Meron tayong mga medical experts. Pinadala natin sa isang last year sa conference. Lahat ng conferences na ginagawa nila Father Sikia, pinadala natin yung team natin. Meron tayong mga medical expert, mga psychologists, may psychiatrists dito sa Diocese of Tagbilaran. Kaya nga, magtatayo na tayo ng office dito. Pero kayo, no, lagi kayo nagpo-post against sa ministry. Yung bishop namin, laging nag-appreciate sa amin. No. Yan ang kulang ninyo, kapatid. Nakikinig lang kayo sa sarili ninyo. No. Meron pa mga pare ginagamit pa yung pulpito. Para bang hindi kayo nakatuwa sa mga sakripisyong ginagawa namin? Ang ginagawa namin ay para sa simbahan po. Mas mabuti pa, ikatikais niyo mga tao sa occultista, sa mga superstitious belief. Pero itong mga tao na team natin, wala nga itong sweldo eh. Ang ginagawa ninyo, inatake niyo pa. Di ba? Pwede naman kayo mag-contact sa amin. Sabihin mo sa kasama mong pare. Makinig naman kami. Dito sa office natin, kompleto na po. May psychiatrist na, may psychologist na, with approval of the mahal nating obispo dito sa Diocese of Tagbilaran po. At lahat ng mga cases natin, nirecommend natin psychological and sa mga psychiatrist po. No? Psychological counseling, yan ang proseso. Pero pwede mauna, pwede din mahuli. No? Because the church is unity and diversity, kapatid. Ang ginagawa namin is pastoral approach. No? Para kang obsessed ka sa pagpangita og sayo. No? There's no appreciation in your heart. Naawa ko sa iyo, kapatid. So, sasagutin kita punto por punto. Ang obispo namin dito ay supportive. Ikaw nga ay hindi obispo, hindi din pare, hindi din exorcist, nagmamarunong. Ang pakiusap ko sa iyo, kapatid, listen more. Be humble. Kahit mabasa mo pa ang tibok, lahat ng aklat sa exorcism. Ako saludo ako sa iyo, intellectual gift mo. Pero sa pastoral side, hindi. Intellectual pride yan, kapatid. Kahit marami ako natutunan sa exorcism, kapatid, willing ako makinig sa inyo. Don't use public platform to discredit those people who sacrifices to the ministry of Jesus. No? Wala kang sweldo itong mga taong ito eh. No? Ano ba? Nagbigay ka ba sa kanila? Sabi niya, good confession is better than an exorcism. Yan ang sinasabi namin. Yeah?
Please don't really need to do anything extraordinary. Always a good place to begin in somebody comes to me. And if they seem to be troubled or afflicted, hear the confession, perhaps, the anointing of the sick. Yan ang ginagawa namin dito no? Even Father Amor, the former chief exorcist in Rome, used to say the good confession is better than exorcism. Because a sacrament, yan ang sinasabi namin Kung kinig ka lang sa amin, no? Matod pa ni Father Lampert, exorcist, 1,800 na callers niya, most of them, self-diagnose, nanayawaan, pero sa tinuod, mental disturbance. Totoo naman yan. Hindi naman namin, may proseso kami dito, kapatid. Ang daming nag-contact sa amin, hindi lahat possess. No? Yan ang ginagawa namin. No? Mandanara o medical intervention. Lahat ng mga pumupunta sa amin, kapatid, nirecognize namin. Nirecommend namin psychological counseling, lahat dito. Kung makikinig ka lang sa amin, we are so prudent. No? Dapat ang mga exorcists, mga skeptics, ani nga butanga, sa lain niya pagkasulti, prudent. Yan ang ginagawa namin Ikaw lang hindi prudent. Dili ako gasulti nga isa ka walay background spiritual warfare, kundi isa sa mga exorcists na well-known po nga isa ka book author. Totoo naman yun. Yan ang ginagawa namin Ang problema sa'yo, at pamarunong ka Psychology and exorcism. Ako kining psychology and exorcism, wala kining magkasumpaki, kundi tabang, tinuod. Kaya nga, meron kaming psychologists sa team namin. Na bago pa yan, kompleto na po kami. Meron mga medical doctors, kompleto na po. Sabi niya dito, usa ka expert o exorcist ka Father Vincent Lampert nag-ingon kabahin sa importance ni ining experts with medical field because judging nga na-possess ng tao, that's why exorcists are trained to be skeptics. Kaya nga, hindi kami naniniwala agad. May proseso yan, kapatid. Ginagawa na namin yan. Akala mo, hindi mo namin ginagawa yan. Akala mo lang yun. Kaya nga, tinatawagan kita. Ako nang unang tumawag sa'yo, sinabihan kita, pakiusap, kapatid, kung meron kang mga biases na hindi mo naintindihan sa ministry, willing naman kami makinig. And then kung may pagkukulang kami, willing kami to accept our lapses. Pero ang ginawa mo, kapatid, ang dami mo. Kasi basahin natin. Sabi niya dito, ay lahat ng mga conferences mula 2022 ay patuloy tayong 2025 na 2022 patuloy tayo nag-updating mga patuloy. Wala pong tigil. Itong ginawa natin is pastoral approach. Intellectual and pastoral approach. Ginagawa namin lahat. No? Ang mag-diagnose niyan, hindi ang psychologist na hinaharas siya or hindi. Hindi nila yan linya. No? Kami ang mag-diagnose. At yung mga spiritually harassed, may psychological disorder yung iba. So, i-recommend namin. May dual May psychological disorder, katulad ng 20 years. Doon sila sa psychology, psychiatrist. 20 years. Alam nyo, kapatid, pagpunta sa office, pinaprocess natin, hindi agad-agad. No. May process yan, kapatid. Ikatekize pa yung buong pamilya. And then yung team, pagod na pagod talaga. No. Ako po ay saludo sa team natin. At sa mga team na nabuo sa ibang mga pari. Dahil hindi makaintindi yung iba I-judge tayo directly na ko anak. Nabuang na. Nanay gamay. Di ba? The church would want to rule out any other possible explanation. Here in United States, no? Tingnan mo, kapatid, the church is unity and diversity. Ang simbahan, no, kahit yung mga exorcists na kasama natin dito, ay approve sa ginagawa natin. Ikaw lang hindi approve. No? At si Father Sikia, nagkausap kami personal. Ito
yung ginagawa namin. Sabi ni Father Sikia, yes, Father, every exorcist has enlightenment from the Holy Spirit. And that's the reason why, Father, sabi ni Father Sikia sa akin, we need to have conferences every year to update all of us, to share our experiences. Because there's no monopoly of knowledge, Father. Si Father Sikia na anong sasabi, ha? Ito yung prosesyon namin, Father. Si Father Kabading, lagi natin kinukommunicate. At sabi ni Father Kabading, maganda yan, kapatid. Pero ikaw, hindi nga exorcist eh. Nagbabasa lang. No? Parang, it is a usurpation of authority, kapatid. No? Each exorcist has a uniqueness. Sabi ni Father Kabadi at Father Jose, sige, lagi tayo nagko-communicate sa kanila, ha? Kung meron tayong mga cases, anong dapat gawin, ano dapat i-pray, may connection tayo sa international exorcist, si Father Sikia. At alam mo, kapatid, na nagmamarunong, dahil marami na daw siya na nabasa na exorcism book. At wala din siyang karanasan. Hindi ka naman appointed exorcist. Compare sa mga appointed exorcist na una pa sa akin for 30 years, lagi akong sumasaludo sa kanila. Merong isang kapatid, wala nga karanasan nagbabasa lang. No? Laging nagpo-post against sa atin. Yan ang gusto mo eh. Sasagutin kita. Dito sa natin, nakipag-usap ako sa iyo personal dahil malaki yung respeto namin sa iyo. Pero parang wala kang respeto sa amin eh. Nagmamarunong ka kasi eh. Okay? Okay, patuloy tayo. Basahin natin yung sinabi niya. No? There's a protocol that we follow in United States. No? And then, ang protocol ko dito ay yung obispo. Di ba? The church is universal, kapatid. No? There's no monopoly of knowledge and experiences, kapatid. Somebody contact me. I want to know if they have some type of psychiatric evaluation. Alam mo, kapatid, ang mga mahirap dito ay hindi maka-afford. Ang ito proseso, dadami pa ang mga lalapit sa occultista. Ang taas eh. Sinusurkat ko kasi dahil pastoral yung approach natin. Nahihirap na yung pasyente, kailangan na ng sacrament, bakit hindi ko ibibigay yung sacrament sa kanila, yung prayer sa kanila? Wala namang overdose doon. And after that, kung ma-evaluate sa team, meron tayong case officer, kapatid. Mga doktor yung iba, no? Mga counselor, mga psychiatrists, mga psychologists. Kumplito na po yung team namin, kapatid, dito sa Diocese of Tagbilaran. Hindi ka lang nagtanong eh. Dahil nagmamarunong ka kasi, no? Grabe yung saludo ko sana sa'yo. Pero ngayon, nakunan, no? Because you never listen to us. You continue to, para kang komentarista sa radyo eh. No? Okay? At I am under with my bishop. And we give him a regular report. Alam mo ba yun? Si Bishop tuwang-tuwa sa amin. Ikaw ay hindi natutuwa. Higit pa ka sa aming obispo. Sana nakinig ka. No? Willing naman kami makinig sa'yo. No? Sana maganda yung intention mo, pero kung gusto mo ng private correction, you should contact us. No? Nakalabag na kayo sa ibang pare, ginagamit pa yung pulpito. Tinuturo naman sa abot ng makakaya ko, tinuturo ko yung katotohanan. Pero anong ginagawa ninyo? No? Nagmamarunong. Wala namang ginagawa. Nagbabasa lang. No? Wala kayong kaibahan sa mga protestante dyan. If they had a physical examination by their medical doctor, the church wants experts in the mental health. Yan din ang ginagawa natin. Ang inuna ko lang binibigay, yung mabibigay ko. Yung confession, yung catechism, yung prayer. And then, busy yung mga psychologists. Binibigyan natin sila ng panahon.
Tayo muna ang mag-process sa kanila. At kung makita sa mga case officer, mga doktor po ito mga medical expert, trained by Father Sikia, trained by Father Cabading, itong mga expert na mga doktor. Every year may conference sila. Pinadala natin sila. Sana nagtanong ka, kapatid, no? Akala mo wala kaming medical experts. Kumplito na po. Sa awa ng Diyos, no? Sabi ko sa iyo, makinig ka. Huwag kang madaldal. Madaldal ka masyado no? Akala mo, ang simbahan is unity and uniformity. The church is unity and diversity po. Okay? The church wants experts in the mental health. Yan ang ginagawa namin dito Pero inuuna namin binibigay ang sacrament. Wala namang overdose doon, kapatid. Pero hindi namin, kailanman, wala kaming pasyente na sinabihan, huwag kang pupunta sa doktor. Huwag kang pupunta sa psychologist. Yan talaga ang proseso, kapatid, na ginagawa namin. Okay? Akala mo lang yon na wala kaming psychologist. Akala mo lang yon. Kung nakikinig ka sana, ma-enlighten ka. Ang problema sa'yo, gusto mo lang na ikaw ang mapakinggan. Katulad ng pare, ng kasama mo. No? Okay? Kung alam mo lang, yung mga pasyente namin kinulam. Kung alam mo lang, yung mga pasyente naming binarang, pero take spiritual guidelines. But bago tayo mag-decide dyan, may proseso, kapatid. Hindi basta-basta. Yan ang ginagawa namin, di ba? The church wants experts in the mental health field and also medical doctors to weigh in just so that we can have a clear understanding of what we're dealing with. The church says that I should reach moral certitude, meaning beyond a doubt, that I believe that this person is afflicted by a demon before proceeding with the official rite of the church. At binabasa mo na yung si Father, si Father Amorth, di ba? Kahit ka hindi 100% possessed, binibigay niya yung exorcism. Okay? Makinig ka kasi. Nagmamarunong ka No, hindi ka naman naka-attend ng conference, no. Nagbabasa lang, no. Sana makinig din tayo sa mga may kaalaman, may active na participation. Alam mo, kapatid, lagi akong nag-communicate ni Father Sikia, Father Cabading, approve sila sa ginagawa namin. Ikaw lang ang hindi approve. Saan ka ba galing ng authority? No? Nagbabasa ka lang. No? So makinig ka naman sa amin. It is a pastoral approach. Ang ginagawa namin is a pastoral approach. Not only intellectual approach, but a pastoral approach. No? Hindi naman kami agad-agad ako lang ang mag-decide. No? Hindi yung mga laigo na kasama ko. At yan ang protocol namin sa exorcism team namin. Okay? Before proceeding with the official rite of the church, now medical doctors and mental health professions are not being asked if they believe someone is possessed or dealing with the demon. The church herself will make a determination. Sino ang mag-determine na possess ang isang tao? Ang simbahan. Sinong expert niyan? Ay exorcist. Ayaw mo patuyang og diagnosis nga nayawaan ang isa katao or walking possessed ang isa katao without proper procedure. Ginagawa namin yan no? Siguro, sabi mo, Diyos ko. Wala ka namang training na ganito. Sana makinig ka sa mga active. Active na active po. Meron na tayong 13 exorcists dito sa Diocese of Tagbilaran po. Dahil nakita ng ating manobispo sa ating mga regular report na kinalangan talaga yung exorcist. Sa inyong lugar, may exorcist ba? Wala. Kung meron man, hindi naman active. Diba? Ano pa sabi niya dito? Dili tanang nagkirig-kirig dayawaan. Totoo naman yan. Kailan mo ba narinig sa amin na lahat ng nagkirig-kirig ay maraming demonyo sa kanyang katawan? Meron namang infestation. Meron namang obsession. Ang obsession is not 100% possessed. Grave oppression. Yung mga grave oppression, hindi naman yun 100% possessed.
manginginig din. And then, lahat po sila na may grabing reaksyon, meron tayong mga psychologists, medical doctors, na magbigay tuon, magbigay pansin sa kanilang kalagayan, kapatid. Okay? Uminahon ka lang, kapatid. Agresibo mo eh. No? Malaki pa ng respeto ko sa'yo. Pero ngayon, nakunan. No? Kumukontak pa ako sa'yo. Pero malaki yung ulo mo eh. Gusto mo, ikaw lang ang pakinggan. No? Tumawag pa ako sa'yo kung meron kang mga katanungan, pero patuloy ka eh. No? Para presenting yourself as authority. Remember ko, sa bata pa ko, na kami silingan, nga mo kalitlag kiring. Simple, epilepsy, patol. Alam namin yun. No? Kailan ba namin sinabi? Dahil meron kasi nasabi dito eh. I-question na tong exorcist, mga lagi mo kaming pinasiringan eh. No? Ito, mga CFD, dili ta fanatic. Ga-advocate ta og faith and reason. Sige mo gisgot og logical fallacies. Unya, kung questionon inyong exorcist, referring to me, mag-label mo og mag-question demonic. Our fundamental theory reminds us the church has always insisted intellectual character, supernatural faith. Totoo naman yun, no? Yung mga kasamahan kong exorcist nga eh, hindi nag-question dahil meron kaming communion eh. Ikaw wala. Sino ba yung communion mo? Dapat ang makaintindi sa atin, yung mga kasama natin ng mga exorcist. Sige, sasagutin ko yung mga katanungan mo, kapatid. Okay, we must not become preoccupied with either ghosts or demons. Instead, we should be focused on that which is good. Totoo naman yan. Paano ka makafocus sa good if you are harassed by the evil spirit? Di ba? 1 Pedro 5:8 ang yawa, nasa itong kiliran. Sayop din yung kuan ito, si St. Peter ito. Dahil nagmamarunong itong kapatid namin eh. Sabi niya dito, may kinuquote siya dito eh, na, never dialogue with the demon. No? Pope Francis I must never dialogue with the devil. Totoo naman ito. Pero alam mo ba, merong, ang exorcist eh, nagkasagawa siya ng imperative command. Imperative question. Hindi ko alam kung alam mo ba ito. Anong sabi dito sa aklat ni Father? Kabading na lagi kong binabasa. Makinig kayo mga pari. Judgmental yung iba eh, hindi naman lahat. No? Sasagutin ko talaga kayo. No? Mag-communicate kayo sa akin. Bakit hindi kayo mag-communicate sa akin? No? Makikinig naman ako. Though I have intellectual background sa exorcism, hindi naman ako nagmamarunong. Lagi akong nakikinig sa mga unang mga exorcist ko. Alam nyo, yung mga exorcist na una sa akin, sabi nila, when we meet in the conference, Father Darwin, marami pong salamat dahil maraming pumupunta sa office namin nakatekais sa punto por punto. Pero kayo parang hindi natutuwa. Lagi lang kayong naghahanap ng mali. Okay? Makinig ka, kapatid. Totoo. 100%. We should not dialogue with the demon. Pero, tingnan ang exorcist lang makasagawa ng imperative question, imperative command sa mga demonyo. Because he is appointed by the bishop. Anong sabi? Some seasoned exorcists, immediately after the principio, no, imperative command, imperative question, will command the demons always in the name of Christ to tell the reason of the possessed or the circumstances that brought it about. Nasabihin mo, example, meron akong pasyente na na-possess, na yung totally possessed talaga. Na sino mag-diagnose niya? Hindi ang psychologist, ang exorcist ang mag-diagnose niya. Kung tatanungin mo,
ito, yung pangyayari, alam mo ba ito? Wala akong matatandaan, Father. Yan po ay full possession. At alam mo kapatid, lahat ng mga ina-exercise ko, nirecommend namin sa mga medical experts. Wala kaming pasyente dito na hindi namin nirecommend kailanman ng mga psychologists. Dapat ilagay mo yan sa isipan mo. Mga pare na tinitira tayo sa pulpito, nasagutin ko kayo with a humble heart po. Kung meron man kaming kakulangan, we are willing to listen. I am willing to listen. I am willing to be corrected. Pero ang ginagawa ninyo, ginagamit nyo yung pulpito. Maganda ba yun? Anong sabi ni Kristo? Matthew chapter 18 verse 15, puntahan mo. Mag-usap kayo na kayo lang. Anong ginawa ninyo? Na public sympathy ang ginagawa. So, sasagutin ko. No? Sasagutin ko. Anong sabi dito? Can command, imperative question. Ang exorcist lang magsagawa niyan. No? Okay? Yung isang minister ko na hinaharas talaga siya ng demonyo, marami siyang makikita. Nirecommend natin mga psychologists, psychiatrists pa. No? Listen to them. Sinabihan natin, listen to them. At ngayon, malaki yung improvement niya. Okay? Kung nagtanong ka sana, ma-enlighten ka sana, kapatid. Okay? So, I make a presepio. Imperative command, imperative question, should never, sabi dito, the demon always, in the name of Jesus, to tell the reason, I command you to tell me the reason why you possess her body, her body. Sabi ng demonyo, because we have a covenant with her covenant of blood. Where do you put the covenant? Sabi ng demonyo, in her house. Where particular in her house? Tell me the whole truth in the name of Jesus of Nazareth. Yon, hindi sabi ng kasinungalingan because it is a presepio using the authority of the exorcist. Okay? Using the using the authority of the exorcist. Presepio ang tawag dyan. Imperative command, imperative question. Okay? To tell the reason of the possession. Ano ang rason? Ano yung entry points? Tell me your entry points of his or her body. A covenant of blood. We put the fresh blood underneath her bed. So, tinignan namin. After sa exorcism, nandun talaga yung preskong dugo, mga kapatid, na form into circle. Dahil sa ibaba. Sabi ko, baka may monthly period ka. Hindi ako ng monthly period, Father. Sino naglagay nito? Hindi ko alam, Father. Ngayon ko lang nalaman nandyan yan eh. Ibaba ng sa pillar niya. So, ang exorcist, kapatid, have the authority to command the demon to tell the truth. In the name of the most powerful, in the most powerful name of Jesus, I command you to tell me the truth. Why you possess? Imperative command po yan. No? Hindi mo yan alam eh. Hindi ka kasi na kumukontak sa atin. Friend naman sana tayo. Pero anong nangyari sa'yo? Nagkontak ko sa'yo, pero parang pinalabas mo lang sa kabila eh. No? Sana hindi ganun, kapatid. Kung totoo na may concern ka sa amin, communicate to us. Tell your priest to communicate to us. And let us do a dialogue. Because we are in a singular church. Listening church. We are a listening church. Anong ginagawa ninyo? You condemn us. You look only what is lacking. Pero yung lacking naman, wala naman. Ginagawa naman namin. You create your own biases. And your own biases is your enemy, not us. Okay? Tell me the truth why you possess. Pwede makapagtanong. Imperative ko ba na ang exorcist? You possess the body of this servant. The information can be useful. Tingnan naman, the information can be useful, but as always, let us be prudent.
is to be exercised because the demon will try to find every possible way to evade answering and answering truthfully. So, nandiyan na, imperative question po yan. It is not dialogue of the demon. It is a command because of the authority of the exorcist. Bawal po yun. Sasabihin mo na, demonyo, Lucifer, kumusta ka na dyan? Ano ba yung gagawin namin para lalayas ka? Delikado po yun, no? Yung iba, hihingi ng candy. Ito yung gawin ninyo, ha? Ito yung gawin ninyo. And then you will follow their advices. Bawal po yun. Bawal po yun. So, ang exorcist, very prudent. Alam namin yun. Dahil, yan po ang training namin, kapatid, eh. Kung nakinig ka lang sana sa amin, nag-communicate ka lang sana sa amin, sabihin mo sa kasamaan mong pari, makinig tayo sa bawat isa. No? Harsh judgment yung ginagawa ninyo, eh. Harsh judgment is injustice. Kasalanan po yun, kapatid. So, willing naman kami makinig. Sige lang. Now, you have the liberty to do your comment. And I have also my liberty to answer you anytime. Okay? So, yan ang tinatawag na presepio. Ito yung prayer sa presepio. Ang ganda po. Lagi ito nating ginagamit. I command you, unclean spirit, whoever you are, along with all your minions, not attacking this servant, your minions, by the mystery of incarnation, tell me your name, tell me your entry points. Yan po. Imperative question po yan. Okay? At yung mga seasoned exorcists can use the imperative command to guide the exorcist, no? To enlighten the exorcist sa dapat pa niyang gawin. Okay? Imperatively. Tell me the whole truth. Who is the doorway of their family. And then, patuloy pa tayo magsagawa ng processing. After that, yung mga kasamahan natin, magmi-meeting pa tayo. Hindi basta-basta ang ginagawa namin. Pero merong mga kasamahan natin, basta-basta lang magko-comment. Hindi nga makinig sa atin. Hindi nga makipag-usap sa atin. Hindi mag-communicate sa atin. Tayo na. Nagpakumbaba sa ating sarili, nag-communicate, bro. Kung meron kang mga misunderstanding sa ministry natin, willing naman ako makinig. Pero ang ginawa nila, post na post, no? At mababasa natin. So, sasagutin ko kayo with a humble heart po. Dahil hindi kayo makicommunicate sa amin. Close-minded kayo, eh. Intellectual pride. No? Kahit pa mabasa mo yung buong libro. Pero yung namumuhay wala kang appreciation, eh. Makonsol na tayo dahil sa mga sakripisyo natin, no? Kung na-experience lang nila yung na-experience natin, hindi basta-basta, no? But I never seek appreciation. But yung mga kapatid natin, lagi lang condemnation, lagi lang mga negative comment, mga pari pa yung iba. Mga CFD pa naman, no? Sana magtutulungan tayo. Hindi tayo lagi maghahanap ng mga pagkakamali sa bawat isa natin. Because it will lead us to spirit of envy. Spirit of envy blinds us to the good of others. Sana po ay gagamitin natin yung pulpito to propagate the good news, not to attack each other. Okay? Pasalamat na lang tayo mga kapatid. Susundan natin yung CFD na walang respeto sa atin. No? Wala talagang respeto sa atin. Ako po ay malaki yung respeto sa kanya. Pero hindi ko naman ma-force itong kapatid natin na hindi naman tayo nagdemand ng respect sa kanya. Dahil na-feel natin wala talagang respeto. At yung mga kapatid natin, mga exorcists na una pa sa atin, tuwang-tuwa sa ginagawa natin. Siya ay hindi natuwa. No? Laging, lahat ng post niya parang exorcism. Siya, na-obsess na siya eh. Lagi na siyang nangureksyon. Pero wala naman siyang authority dyan. Hindi naman yan ang kanyang
field, no? Sana nakinig siya sa atin. Tayo ang expert dyan. Kahit expert na tayo, ay hindi tayo agresibo. No? Hindi natin i-impose yung nalalaman natin. Kapatid, no? Sana magising ka sa katotohanan, kapatid. Willing naman tayo makinig sa'yo. Ikaw lang ang hindi willing makinig sa amin. Because of your theological biases. You're full of theological biases. Hindi ko nakita yung appreciation eh. Lahat ng post niya, puro lang pasaring. No? Wala naman kaming ginagawa sa'yo. Ano bang pagkakamali namin ginagawa sa'yo? Wala naman kaming personal na ano sa'yo. No? Kung maraming, hindi kayo natutuwa sa maraming napakasal, maraming lumapit sa sakrament, maraming nakatikay sa mga sakramentas, pero nalulungkot kayo eh. It is an envy, kapatid. Okay? Sana magising kayo, kapatid. It is a fraternal advice. Gusto ko mag-advise sa'yo, pero paano yan? Hindi ka willing eh. Titirahan mo kami sa iyong mga posts. Sasagutin namin kayo. Kahit ilang pari ang kasama mo. Sana magkaisa tayo. In a spirit of fraternal correction, sabi ni ang right fraternal correction, kapatid, ay anong sabi ng mga santo na una pa sa akin? It should be private. Hindi magmamarunong na ito ang gawin mo. No, hindi maganda 'yon. Sabi dito, no, hindi ko nakita yung appreciation sa ministry. Puro lang atake. Ano ba problema ng ating kapatid? No? Pinagdasal kita. Sasali kita sa prayer ko. Lalo sa rosary. No? Correction privately to avoid embarrassing. Saint Benedict ang nagsabi, ha? So, anong correction natin? Correct privately to avoid embarrassing. Ang ginagawa ninyo, embarrassment eh. Embarrassment ang ginagawa nyo. Anong sabi ni Saint Catherine of Siena? Gentle correction fosters growth. Ang ginagawa ninyo ay public. No? Ito si Father Darwin. No? Hindi ito maganda yung sinasabi niya. No? Mas mabuti na mag-usap. Di ba? Correct privately, less shame publicly afflict. No? Saint Augustine na yan, ha? Correct privately, less shame publicly afflict. Private correction, preserve charity. Sana na-preserve yung charity ninyo. Nagawa nyo sa amin is public correction. Mabuti ba yan? No? Yan bang paraan ni Kristo? Or paraan lang yan na para mapansin kayo sa mga tao? Hindi naman tayo nagpapansin dito, mga kapatid. Let us help each other. Let us be in communion with another. The church is synodal. Yan ang laging hina-highlight ng ating mahal na obispo. Synodal church. Ang ginawa ninyo, gusto lang kayo ang tama. May tama na kayo dyan. No? Delikado po. No? Okay, yan lang ang sagot natin. Susundan kita, kapatid. Dahil friend naman tayo. Hindi ko gusto mag-unfriend sa'yo eh. Dahil friend naman tayo. Sasagutin ko lang publicly dahil you accuse us in public arena. So, sasagutin namin kayo. Hindi ko lang pagnangalanan dahil may respeto pa ako sa'yo eh. Pero na-feel ko wala ka ng respeto sa akin. Gusto mo nang ikaw ang tama. Gina Guevara, salamat kapatid, nagpadala sa atin ng 150 stars. Salamat po sa generosity mo, kapatid. Si Army Parajes, nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Imper Abasano, nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Ami Dakuba na Elga, Amping Kanunay Padre, God bless. Salamat po sa 100 stars. Salamat po sa generosity nyo, kapatid. Si Jing Salvador, nagpadala sa atin ng 500 stars. Salamat, kapatid. Si Maria Marlene Cornopio, nagpadala sa atin ng 100 stars. Additional 100 stars, 200 stars. No? Si Lynn Tapaw, nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Imper Rabasano, congrats sa ayong pagtubag. Hinaot na minaw sila. But wala kami naminaw man og nakakat-on jud minimo, Father. So 50 stars, no? Ingut na let us learn from one another. Dili kay mag-atakihay ta puro lang ta kauban. It is a spirit of envy. Risa Aves, si Bola Texon, nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Mercy Edward
Gikali. God bless. Daghang salamat, Father. 50 stars. Si Mercy Edward Gikali. Additional 150 stars. No, salamat po. Si Sheila Vito, nakadala na 200 stars. Salamat po. Si Sheila, Ami Dakuba na Ilga. Hello, Father. Na ako terminal karon. Uli ko sa probinsya. Amping sister. Additional 100 stars. Si Marcelina Galia Corta Earth. Good evening po, Father. Watching from Germany. Nagpadala sa atin ng additional 100 stars. Si Eden Mirantes Clemente. Happy afternoon, Father. Nagpadala ng 100 stars. At si Gladys ng una. Nagpadala ng 100 stars. Salamat po sa inyo, kapatid. At Fighting Maria, Tatak FD with a humble heart po. God bless.